Magandang araw. Ito balita mula sa Japan. May rumors na kumakalat na dadalhin ni Koki Kameda si reigning WBA featherweight champion Brandon Figueroa sa Japan at ipapalaban sa Japanese fighter o kaya kay Andrew Moloney, at kasabay sa parehong event ay balitang maglalaban din sina Janrel Casimero kontra Nick Ball. Mukhang sumasang-ayon ito sa bagong kontrata ni Janrel Casimero na 3 laban kay Koki Kameda, na una title eliminator, na pwedeng ito na yung laban niya kay dating WBA featherweight world champion na si Nick Ball. Pangalawang laban na nakasaad sa kontrata ay isang world title fight, kaya pwedeng ito na kontra current WBA featherweight world champion Brandon Figueroa. Tapos pangatlo, world title defense na plano ni Kameda at Casimero na si Naoya Inoue ang mga kalaban nila dito sa pangatlong plano. Sa panahong ito kasi malamang umakyat na sa featherweight si Inoue. Napahanga pa nga itong nagbalita dahil mainit daw ang 3-150 fight promotion ni Koki Kameda dahil malalaking pangalan sa boxing ang mga kinukuha niya. Samantala, Carrington delikado kina Casimero at Inoue. Bagamat nanalo si current WBC featherweight champion Bruce Shushu Carrington sa kanyang laban kanina kontra kay Rene Palacios, ay na-expose naman ang kanyang kahinaan matapos siyang masaktan sa mga body shot. Dahil dito maraming boxing fans at kritiko ang nagsasabi na mukhang kayang-kayang talunin ni Naoya Inoue at ng ating pambato na si Janrel Casimero si Carrington dahil sa nakitang butas sa depensa nito at kahinaan nito sa bodega. May mga haka-haka pa nga na kung mas naging agresibo lang si Palacios sa mga unang round sa pag-atake sa bodega ni Carrington, baka raw na-upset o natalo pa niya ang kampiyon. Gayunpaman, huli na nung uminit at bumanat si Palacios dahil patapos na ang round. Sa kasalukuyan, opisyal nang nakapasok si Casimero sa ranking ng WBC bilang rank number 11, at kung mapalaban sa susunod si Casimero sa featherweight kontra top 10 rank ng WBC katulad ng balibalitang si Nick Ball ang mga kalaban niya, ay magiging number 1 contender itong si Casimero kay Bruce Shushu Carrington. Samantala, Casimero nakaposisyon na para sa malalaking laban. Ilang araw lang ang nakalipas matapos maranggo si Casimero na pang-4 sa WBO super bantamweight para hamunin si Naoya Inoue at number 11 sa WBC featherweight contender para naman sa kampiyon na si Bruce Shushu Carrington. Ay eto na naman, magandang balita dahil number 1 na si Casimero sa IBO featherweight, kaya dahil dito nakaposisyon na talaga si Casimero sa malalaking laban. Dito sa IBO featherweight, pwede rin makuha ni Casimero ang pangarap niyang 4 division world champion, lalo pat bakante ang titulong ito, kaya mas madaling makuha ito. Kahit hindi kasama sa Big 4 na WBC, WBO, IBF at WBA, itong IBO ay malaki pa rin ito at kinikilala pa rin. Halimbawa na lang, itong mga kilalang boksingero tulad ni na Triple G, Gennady Golovkin at Manny Pacquiao noong tinalo niya si Ricky Hatton ang nagpahalaga rin sa packaging ng sinturon na ito na IBO. Noong tinalo ni Manny Pacquiao si Ricky Hatton noong 2009 para sa kanyang junior welterweight title, IBO at the ring belts lamang ang nakataya, pero kinilala pa rin ito ng buong mundo bilang lehitimong panalo na nagakyat sa kanya sa pagiging multi-division champion. Huwag nating kalilimutan na ang IBO belt ay hinawakan din ng mga pamosong pangalan sa boxing tulad ni na Floyd Mayweather Jr., Gennady Triple G Golovkin, Vladimir Klitschko at Alexander Usyk.